Bakit may mga anghel? Ano ba yung purpose nila? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Samuel Caones ng Bataan. Hello po sa inyo. At kinagagala ko po kayong makilala, no? Now, yung topic po natin ay patungkol po sa mga angels. Now, ito pong series natin for the whole year, ito po ay patungkol sa mga Bible characters. So, nagsimula po tayo sa Diyos, then kay Adan at Eva, then kay Cain at Abel, then diniscuss natin si Satan tsaka yung mga demons. Bakit ba nagkaroon ng fall o pagkahulog ng tao sa kasalanan? Bakit ang ganda-ganda na nilikha ng Diyos pero bakit may suffering? Bakit may death? Bakit may mga calamity? May mga trahedya na nangyayari sa buhay ng mga tao? So, dito pa lang po, mabubuo na yung istorya. No, alam na natin, kaya na nating interpret yung mundo ng maayos. Kasi naniniwala tayo sa Diyos na lumikha ng lahat, that's creation. Naniniwala tayo sa fall, pagkahulog ng tao sa kasalanan. And then, we also believe in redemption. And that is the summary of the whole Bible. So, ngayon po ay pag-usapan natin mga angels naman. Kahapon, we talk about demons. Now, we will talk about angels. And after this, dadako tayo sa buhay ni Seth. Sino ba si Seth? Abangan po natin yan bukas. So, sabi po sa Psalm 103, verse 20, Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. Purihin niyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya. Kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Dito pa lang po sa verse na ito, makikita na po natin na yung mga angels, sila ay, kumbaga, attendant. Sa harapan ng trono ng Diyos, nakaabang lahat ng mga anghel, no? Nag-aantay ng utos ng Diyos. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Ano ba yung mga purpose o bakit nilikha ng Diyos yung mga angels? Number 1 po, angels attend to God's commands. So isipin nyo po, yung libo-libong mga anghel. By the way, yung mga angels po, no, hindi sila yung kagaya ng nabibili natin na mga kerubin, na kaliliit na mga babies na cute, no, na lumilipad, may mga pakpak. Hindi sila yung nakikita natin sa cartoons or sa palabas na mga Cupid, no? Si Cupido na ang cute-cute. Yung mga angels po, pag nakakita ka talagang mapupuno yung iyong puso ng takot at pangamba. Kagila-gilalas. Yung mga tao pong nakakita sa mga angels in the past sa Bible, sila po ay talagang nanginginig sa takot. Now, syempre, bukod yung mga pagkakataon na yung mga angels ay nagpapakita sa mga tao sa anyong tao. Syempre, pag yung anghel ay nag-anyong tao, hindi natatakot yung mga tao. Pero kapag nakita nila yung mga angels sa ganang kalagayan nila, kagila-gilalas. So, tingnan nga po natin yung mga pictures ng angels sa internet. So, makita nyo mga warrior sila. Ganun po talaga sa Bible. Yung mga angels po, sila po ay mga warriors, mga mandirigma. At nakakatakot talaga pag nakakita ka ng mga anghel. So, angels attend to God's commands. Nag-aabang sila sa utos ng Diyos. Yan po yung purpose ng angel, no? Utusan ng Diyos. Pangalawa po, angels announce God's message. Sabi nga po rito sa Luke chapter 2, verse 10 to 11. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So dito pa lang makikita niyo po yung mga angels taga pagdala ng mensahe ng Diyos. Sila po yung mga mensahero. Yun nga po yung basic meaning ng angelos. Angelos, ibig sabihin messenger. Sila po ay mga mensahero ng Diyos. Sila po yung nag-a-announce. Something lang po, no? Something na naobserbahan ko lang sa Bible na kapag merong gera, labanan ang usapan, spiritual warfare, kadalasan na pinapadala ng Diyos si Michael.
si Archangel Michael. Pero pag may kinalaman naman sa mga announcements patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, sa propesiya ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung nangusap sa magulang ni Jesus Christ bago siya ipanganak, yung ina-assign ng Diyos doon si Gabriel, no? Si Angel Gabriel. So, I think sa yung mga angels may mga toka-toka din sila eh. Pag matitinding labanan, si Satanas mismo yung kalaban o yung mga generals ni Satan, ang sinusugo si Michael, no? Makikita niyo po yan sa Bible. At pangatlo po, angels assist God's people. Yung mga anghel po, makikita niyo po yan throughout the whole Bible, sa Old Testament and New Testament, na yung isang purpose ng mga anghel ay i-assist o tulungan yung people of God. Yung mga angels po yung sinusugo ng Diyos para po tulungan yung mga mananampalataya. Now, hindi po ako naniniwala sa guardian angel na may nakatoka sa yung isang anghel, no, na para bang security guard mo. I don't think so. I believe yung mga angels ay nandun sa trono ng Diyos, sa kalangitan, sa heavenly realms, at God's disposal. Ibig sabihin, dinideploy ng Panginoon kung kailan niya man naisin. Angels assist God's people. Halimbawa po niyan sa Daniel chapter 6 verse 22. My God sent His angel, and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in His sight, nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. Ang kausap po ni Daniel dito ay si Haring Darius. Nagtataka si Haring Darius kasi pinatapon niya si Prophet Daniel dun sa kulungan ng leon. Yung dating mga taong tinatapon doon, nilalapa, no? And then later on, after ni Daniel, yung mga tinatapon doon, mga satraps, mga governors, mga corrupt officials, nilalapa agad ng mga leon. Pero si Daniel, nung siya nilagay doon, nanahimik lahat ng mga anghel, lahat ng mga leon. Dahil yun sa mga anghel. Kaya sabi, ang report ni Daniel doon sa kay King Darius, huwag kayo mag-alala, no? Safe ako dahil iningatan ako ng Diyos, no? Kasi si King Darius, concerned din kay Daniel. Ayaw niya talagang mamatay si Daniel kasi napilitan lang si Darius. So, my God sent His angel and He shut the mouths of the lions. So, nag-a-assist talaga, inuutusan talaga ng Diyos yung mga angels para protektahan yung people of God. Sabi nga po sa Hebrews chapter 1 verse 14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So dito pa lang po makikita na natin na yung mga anghel, mga ministering spirits, ibig sabihin, mga naglilingkod sila sa mga mananampalataya, no? Naglilingkod na sinugo upang maglingkod para sa mga magmamana ng kaligtasan. So yan po ang sinasabi sa Book of Hebrews. Sila ay dinedeploy ng Diyos para tulungan ng mga mananampalataya. Kaya makikita mo niyo po yan sa Old Testament all the way to the New Testament. Sa panahon ni Pedro, panahon ni Apostol Pablo, makikita niyo po yung pagkilos ng mga anghel. Now, paano po natin to isa sa buhay mga kapatid? Anong application natin dito? Number 1 po, appreciate that we are co-servants with angels. Yung mga angels po, tagapaglingkod ng Diyos. I-appreciate po natin yung katotohanan na tayo ay kapwa naglilingkod sa ating Diyos. Dito po sa Revelation chapter 19 verse 10, si Apostle John, nakakita siya ng napakatinding vision na hatid sa kanya ng isang anghel. At pagkatapos ng vision na yon, talagang nasa stage of shock pa si Apostle John. Sabi ron, at this I fell at his feet to worship him. Gusto niyang sambahin yung anghel. But he said to me, don't do that. Sabi ng anghel kay Apostle John, don't do that. Huwag mong gawin yan. Huwag kang lumuhod sa akin. Huwag kang magpatira pa sa akin. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters. Sabi ng anghel sa kanya, hindi mo ba alam? Pare-pareho lang tayo naglilingkod sa Diyos. Tayo ay kapwa servants, kapwa naglilingkod. Huwag kang lumuhod sa akin. Nagki-cringe yung angel, no? Sabi niya, huwag mo sambahin, no? Hindi ako karapat-dapat. Kabaligtaran ni Satanas. Isipin niyo po si Satanas. Kahit si Jesus mismo, gusto ni Satanas na lumuhod sa kanya. Ganong katindi si Satanas, no? Pangalawa po, affirm the existence of spiritual warfare. Dahil po may demons, yan po yung devotion natin kahapon, and now, may mga angels, magkalaban po sila. Meron talagang spiritual warfare. Kaya sabi po ni Apostol Pablo,
Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ang laban natin hindi laman sa laman, but against the rulers. Itong rulers na to, mga spiritual beings, no? Against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Meron talagang spiritual warfare. Meron talagang pakikibaka. Kung may angels and demons, nagdidigma sila, no? Tayo mga tao, may nakikita tayong mga physical battles. Tandaan natin, behind that is a spiritual battle. Number 3 po, ask God for both protection and consecration. Hilingin po natin sa Panginoon yung protection niya. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong pamilya. Para sa ating mga anak, para sa ating asawa, para sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan. Yung pananalangin for protection, ito po yung dapat pinapanalangin natin palagi. Pero isa pong napakahalagang konsepto na gusto ko pong matutunan natin ay yung pong consecration. Ano po ba yung consecration? Yung consecration po yung pagiging set apart, yung pagiging holy. Alam naman natin tayo mga Kristiyano, tayo yung sinet apart ng Diyos, pinagpapaging banal, ginagawang banal, no? Now, napakalaga na hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Isipin niyo po, pag namumuhay ka sa kasalanan, binubutasan mo yung sarili mo. Kumbaga, yung diablo ay may maibabato sa'yo, nabubutasan ka, no? Meron siyang panlaban sa'yo. Now, yung consecration po, ito yung dinededicate mo yung sarili mo sa Panginoon. Lord, yung buhay ko, yung sarili ko, oras ko, pagkatao ko, puso't isipan ko, lahat to ay para lamang sa'yo. Ibig sabihin, hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Walang parte ng buhay natin na inaalay natin sa kasamaan, no? Lahat inaalay natin sa Panginoon. Yun po yung consecration. Now, without consecration, there is no protection. Kung hindi tayo consecrated, hindi natin naalay yung buhay natin sa Panginoon at nagpapagamit tayo sa kasamaan at kadiliman, huwag mong expect na magkakaroon ka ng protection. Without consecration, there is no protection. Simple lang ang dahilan. Yung Diyos po natin ay hindi po konsentidor. Ibig sabihin, pag namuhay ka sa kasalanan, of course, hahayaan ka ng Diyos na magdusa base doon sa ipinapamuhay mong masama. So, what you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. So, ask God for both protection and consecration. Para po sa ating discussion, why are we not protected when we are not consecrated? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for showing me how carefully you watch over your people. When I read about angels, I see how thoughtful and powerful you are, sending help and hope at just the right time. Sometimes I feel small and unsure, but knowing that you are in control brings peace to my heart. Help me trust your plans even when I don't understand them. Teach me to listen to your word and obey you gladly. Consecrate me and make me holy. I entrust my life and my whole family in your hands. In Jesus' name, amen and amen.